Miss May, ano yung mga habits na nabago nung teacher ka, then ngayon na CEO ka na? Okay, so bago sa habits, yung mga certain situations muna. Dati, ang lagi kong kaharap, textbook and lesson plan. Pero ngayon, ang lagi ko nakaharap, inspirational books, podcast, and contracts na ang pinipirmahan. Wow! Iba Hindi na. na card ng estudyante. Oo. Dati, ang mga seminars na napupuntahan ko is only about teaching talaga, paano magturo ng maayos. Pero ngayon, meron ng mga transformational, coaching, may iba't ibang program about business, tapos nagkakaroon na rin tayo ng exposure din sa mga big events na ang kasama mo, mga like-minded people din na negosyante. And, ayun, yun yung mga nagbago. And, can I share one thing na akala ko nagbago pero hindi pala? Nung nag-resign ako sa pagtuturo, iniyakan ko kasi, hala, wala na yung passion ko. Hindi na ako makakapagturo. Hindi na rin ako makakapag-inspire ng mga estudyante. Pero nung nagnegosyo, hindi ko namalayan na ang daming mga bata na mga estudyante ko dati, Ma'am, negosyante ka na! Tuturo naman! So, tinuturuan ko sila. So, nagtuturo pa rin ako, nagme-mentor pa rin ako, na kahit walang bayad, I really share. Tapos, may mga Bibigay ka ng value. Exactly. May mga co-teachers na lumalapit, uy, paano ba magnegosyo? Natatakot kasi ako. So, na-inspire sila. Na-inspire sila sa kwento ko na from rags to riches, from nag-rock bottom, nakabangon. So, doon ko na-realize na hindi pala ako nawala sa passion ko ng pagtuturo. At hindi rin pala ako nawala dun sa gusto ko na makapagpa-inspire. Tsaka kung dati, parang nakadepende ka sa parents mo, alam mo naman ang mga parents natin, wala namang hinangad yan na hindi ikakabuti natin. Kaso, yun lang talaga ang thinking nila na ito yung pwede sa'yo, ito yung parang hindi ka mapapahamak. Pero, right now, ikaw na yung nagde-decide for yourself kasi may isip ka na and you have your own family, di ba? Yes, exactly. And nakakatuwa na although kabado sila nung time na nagsisimula ako kasi talagang walang kita na nag-a-advise na sila actually na magturo na lang ako ulit. Kasi baka hindi stable yan. So, iniintindi ko kasi alam ko talaga yung best para sa akin ang gusto nila. Doon mo talaga marirealize na ang gusto talaga ng magulang mo is the best para sa'yo. Na kahit minsan hindi mo naiintindihan kung bakit, pero marirealize mo na lang yung kapag tumanda ka na talaga. Alam mo, ang maganda nga doon, kahit nung una, parang ayaw nilang mag-business ako, ang nakakatuwa, supportive sila. Dumating sa point na sila mismo yung nagbabalot ng order. And, iyak ako. I was really proud of my parents and our parents talaga ng asawa ko kasi talagang, alam mo yun, tinutulungan talaga nila kami from the start. Nung wala pa kami mga empleyado, sila yung mga unang tao talaga na tumulong sa amin. Na kahit nung una, may maririnig ka na baka hindi yan stable, pero they are helping you. Na ramdam mo talaga yung care nila sa'yo as their parents. And sobrang na-appreciate ko talaga yung effort ng mga magulang. Oo, ganun naman talaga. And sobrang happy ako sa'yo kasi napatunayan mo na eto ka na ngayon. Lumabas ka na lalo sa iyong shell. Lumalabas na talaga yung skills na meron ka at yung kaya mong gawin. Tsaka yung mission ng company nyo is maibibigay mo.